Ang bawat isang anak mo na nandito po ngayon ay matagumpay na. Kami po ay nakadestino, Panginoon, sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. A life that is abundant. Ito po, Panginoon, ang marka ng isang tunay na mananampalataya mo. Panginoon, naparito ka upang bigyan kami ng buhay na ganap at kasiyasiya. And sabi mo sa Psalm 37 verse 4, sa iyong mga salita, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Hindi ibig sabihin nun na makukuha namin lahat ng mga gusto namin. Ang ibig sabihin nun, Panginoon, ay makita namin ang aming mga sarili na nakontento na po sa inyo. Sapagkat nung kami po ay hindi pa nakakakilala sa iyo, marami kaming mga bagay na gusto. Pero nung nakakilala na kami sa iyo, Panginoon, yung mga gusto namin ay naalay na, Panginoon, sa kung ano ang gusto mo para po sa amin. Kaya nagsimula po kaming maging kontento sa buhay na ito. Nagkaroon po kami ng satisfaction, nagkaroon po kami ng fulfillment. And Lord, hindi na po yung gusto namin, Panginoon. Hindi na po yung gusto namin, pero yung gusto mo, yun po yung gusto naming mangyari na ngayon sa buhay na ito. Let your calling, let your divine will for us, Lord, match kung ano man po yung desire ng amin pong mga puso. Panginoon, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit po sa inyo, Panginoon. Inaamin po namin na kami ay kulang. Na Panginoon, wala kaming magagawa kung hindi mo po kami sasamahan. Kaya, Banal na Espiritu, ngayong umaga pong ito, hayaan mo na maranasan po ng bawat isa ang kalapitan mo, Lord God. Marinig namin ng maliwanag ang tinig at pangungusap mo, Panginoon. Panginoon, even your conviction, O God. Now, we are not just hearers, but we are doers of your word, Lord. Ang community po na ito, hindi lang kami mabe-bless sa mga mapapakinggan namin, kundi mamumove po kami, Panginoon. Hallelujah. Para kumilos, Panginoon, para gawin, Panginoon, ang nais at kalooban mo, Lord, in the name of Jesus. Let your presence surround us. Let your presence go before us, Panginoon. Pangunahan mo po kami. Pangunahan kami ng iyong presensya, Lord, sa lahat ng mga bagay, desisyon na amin pong gagawin, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po. At naniniwala po kami, Lord, na Ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Linisin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa. Sa mga bagay na nagparumi sa amin, Panginoon. Sa mga bagay na nagawa namin at hindi naging kalugod-lugod sa inyo. Panginoon, patawarin mo kami. Dalisayin mo po ang aming mga puso, Panginoon. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you for you are faithful and just. If we just confess our sins, Lord, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Hallelujah. Thank you, God, for your blood cleansing. Thank you, Lord God, for consecrating and purifying our hearts, our motives, our mind, our whole being, O God. Maraming salamat po. Panginoon, kami po ay tanging sa iyo lang at para sa iyo lamang, Panginoon. Sa lahat ng mapag-aaralan namin ngayong umaga pong ito, Panginoon, ito ay tumimo ng malalim sa aming mga puso, magiging binhi, buto, Panginoon, na itatanim sa pinakamalalim na parte at pinakamatabang portion ng aming pong mga puso, Panginoon. At ito po ay lalago at yayabong, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, anoint me as your messenger for today, not by might nor by power, but only by your Spirit, O God. Hayaan mo at kasangkapanan mo ng iyong kapangyarihan ng bawat salita na lalabas sa aking labi, Panginoon, na magiging buhay, Panginoon, sa lahat ng mga taong makakapakinig. Magpadala ka pa ng maraming mga tao na susubaybay, manonood, mababago ang buhay, mapagpapala, Panginoon, ililigtas mo, Lord God, sa umaga pong ito. Nasaan mang panig sila ng mundong ito, use this platform, anoint this platform, O God, and let your power, Lord God, hallelujah, mag-manifest, Panginoon, through this platform na dito po, Panginoon, habang nakikinig sila, Panginoon, they cannot resist your presence, Lord God. Hindi na sila aalis and they will never be the same again. In the name of Jesus, they will never be the same again. I know, God, katatagpuin mo sila, Panginoon. Gagawa ka ng himala. Pagagalingin mo sila. Bibigyan mo ng bagong direksyon ng kanilang buhay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng mga nanlalamig sa iyo, magkakaroon ng bagong fire, Lord. Magkakaroon ng purpose, Lord, ang kanilang buhay. Magkakaroon ng saysay, ng bagong kahulugan ang buhay ng mga taong ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po. At Lord, gagamit ka.
Magre-raise up ka, Panginoon, ng maraming mga intercessors, maraming mga leaders, maraming mga mission partners, Panginoon, sa community po na ito, God. At gagamitin namin ng lahat-lahat to advance your kingdom here on earth. Thank you, God. We will occupy, Lord God, hanggang sa muli mong pagbabalik. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ilapit mo kami sa mga tamang tao. At binabalik na po namin sa iyo ang lahat-lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Okay, God is so good po. Muli po, maganda, mapagpala, mabiyaya, maaliwalas na araw sa atin pong lahat. Amen. So, pwede ko po bang malaman kung saang lugar po kayo nanonood ngayon? Pwede bang paki-comment lamang po? Saang lugar kayo nanonood? Yan, kayong lahat. Yeah, Bulacan, Cebu, Davao, ayan, from Taiwan, Lucena, Malaysia. Nasa Malaysia na si Tita Chanti. Nasa GC ka na ba? Calamba, Bulacan, Pampanga, sa SG, sa Japan. Praise God. Metro Manila, Cavite, Pangasinan, Valenzuela, praise God. Mandaluyong, Taguig, Cavite, Sariaya, Quezon yan, no? Sapang Palay, Cavite, Taipei. Ayan, Ate Rika Paad si Tita Chanti sa Malaysia. Malabon, Singapore. Ayun, si Janine, Jonah. Ayan, may mga nakikita kayo dyan, mga life group leaders. Please, sila. Sa Tainan, of course, si Ate Analu sa Tainan, Cavite, Dagupan. So, mga leaders, kung may nakikita kayo dyan, na mga tao na nandyan sa mga lugar na yan, and if you are part of the group chat sa lugar na yon, paki-message po sila at paki-add sila sa group chat. Okay? Sa lahat ng mga wala pa sa atin pong mga GC. Okay, so hello po sa lahat ng mga life group leaders po natin, lahat ng mga intercessors, moderators, no, at sa lahat ng mga mission partners po natin, to all the viewers and even your family who are watching with us right now, good morning. Abu Dhabi, hello po. Yan. Sige po, saan kang lugar, V? Yan. So, ayan, si Janine, paki-message po si Ate Bebs para pumaad kayo sa ating pong mga group chat. At kung kayo po ay nasa Singapore, mga kapatid, ay magkikita-kita tayo dyan sa Sunday. Ate Annalisa, ito si V, taga Pangasinan. Paki-message po. Okay. So, praise the Lord. Tayo po ay dadako na sa ating pong devotion. Yan. So, unang tanong sa ating lahat. Kapag binigyan ka ng katagumpayan, ng pagpapala, o ng opportunity ng ating Panginoon, okay? Enough na ba sa'yo yun? Enough na ba sa'yo na binigyan ka ni Lord ng katagumpayan, ng blessings, ng opportunity, pero wala ang kanyang presensya? Magiging tunay na masaya ka kaya? Magiging payapa kaya yung kalooban mo kung nakuha mo yung mga bagay na gusto mo, pero wala naman ang pagsama ng Panginoon? Yes, you are blessed. Yes, you are successful. Yes, yung mga pinapangarap mo dati ay nakukuha mo na ngayon. But the presence of God is not there. Do you think, would that still be enough for you? So lahat tayo, no? Ang sagot natin, no, hindi. Self-feel empty. Totoo, no? Kapag tinanong ko kaya yung mga tao na nandito ngayon na nakamtan nyo na yung mga pangarap nyo sa buhay, na parang feeling mo, naabot mo na yung mga pangarap mo, di ba? Sa palagay mo ay talagang you are blessed. Ano kaya yung pakiramdam, no? Na parang okay, nasa iyo ang lahat, pero the presence of God is not with you. So, lahat naman ay nagsabi na hindi pa rin, no? Hindi pa rin sapat. Hindi pa rin tayo makukontento. At yan po ang pag-aaralan natin ngayon sa Exodus chapter 33. At napakaganda po ng pangungusap ni Moses, ng Panginoon kay Moses. At ito yung sinabi ni Moses sa Panginoon. So our topic is entitled,
if your presence doesn't go. If your presence doesn't go. Tama. If your presence doesn't go, tapos colon, tutuldok, ate. Yan sa lahat ng mga nagdo-notes. If your presence doesn't go, colon, choosing God above everything. If your presence doesn't go, colon, choosing God above everything. Kung hindi mo pa pinipili ang Panginoon ngayon, kung hindi pa siya ang top priority ng buhay mo, ngayong umagang ito, hindi ka lalabas sa live stream na ito na hindi siya ang pinakamahal mo. Na hindi siya ang pinakamahalaga at pinakaimportante sa buhay mo ngayon. If your presence doesn't go, choosing God above everything. Tatanungin ko kayo pero huwag kayong sasagot kung hindi kayo sure. Tatanungin ko kayo pero huwag kayong sasagot kung hindi mo naman kayang gawin. Pipiliin mo ba ang Panginoon? Okay? Pipiliin mo ba ang Panginoon kesa sa lahat ng mga bagay na meron ka ngayon? Pipiliin mo ba ang Panginoon kesa sa lahat ng mga bagay na meron ka ngayon? Hintay, huwag ka munang sumagot kasi kung sasagot ka, dapat handa kang mawala ang lahat. Handa kang mawala ang lahat. Kasi kung siya ang pinakamahalaga sa buhay mo, handa mong talikuran ng lahat, masunod lang siya. Sa mga sumagot, praise God. Siguro yung iba nag-aalinlangan pa, parang hindi ko pa kaya. Parang baka may iba pang mas mahalaga. Baka wag muna ngayon. Wag muna ngayon. So this question ay siguro magpapakita at magbubunyag ng tunay na pinakamahalaga sa buhay po natin. Magbubunyag talaga ng tunay na what matters most in my life. What matters most in my life? Kasi madaling sabihin niya na, yes Lord, I will choose you above everything. Pero paano kapag may kinuha na si Lord na mahalaga rin sa'yo? Masasabi mo pa rin ba na, Lord, I will still choose you? Kahit iwanan ka ng iba, yes Lord, I will still choose you. Kahit mawala itong bagay na gusto mo talaga, yes Lord, I will still choose you. Gusto pa rin kitang piliin, Panginoon. Ano yung topic natin nung nakaraan sa Exodus chapter 32? Sino nakakaalala? Anong ginawa ng mga Israelites? Anong ginawa ng mga Israelites? Yung last time. Nung Exodus chapter 32. Yan. Anong ginawa ng mga Israelites? Sa mga nag-take down notes, alam niyo yun. Sila ay gumawa. Okay, they form, the golden calf to worship. Gumawa sila ng isang gintong, ano ba tawag doon sa calf? Guya ba? Guya. A golden calf. Exodus chapter 32. So, after nilang magkasala, dito sa Exodus chapter 32, the relationship between God and Israel became strained. Okay? Nagkaroon po ng, sabihin na nating agwat, ang relasyon ng Panginoon sa mga Israelita. Di ba sabi nga nila, sabi ng Panginoon, gusto ko na silang lipulin. Sabi ng Panginoon, gusto ko nang lipulin ng mga taong ito. Ano nangyari sa dulo? Nagkaroon pa sila ng sakit. Bakit? Sapagkat hindi sila nakapaghintay sa pagbaba ni Moses sa pagbibigay ng instruction. Kaya ang ginawa nila, gumawa sila ng isang golden calf at yun ang gusto nilang sambahin. At dito naman sa Exodus chapter 33, God tells the people something shocking. Nakakagulat ang sinabi ng Panginoon. Tingnan niyo po Grabe to.
Kung ako tong sasabihan ng Panginoon na to, parang wag na lang. Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon sa mga Israelita. God will still send them to the promised land. Ibibigay, dadalhin pa rin ng Panginoon ang mga Israelita doon sa lupang pangako. But, listen, His presence will not go with them. Yes, mapupuntahan nila yung promised land. But His presence will not go with them. Napakasakit. Grabe yun. And this is where Moses says one of the most powerful statements in Scripture. Kasi ang kukulit ng mga ang kukulit. Tigas ng ulo ng mga Israelita. Ang titigas ng ulo. Diba parang nangyari na ba sa inyo yan? Parang sinabihan kayo ng magulang nyo na ang kulit-kulit mo, iwanan na kita dito. Parang ganon. Bahala ka na sa buhay mo. Parang something like that. Charge ko na itong laptop. Grabe ang sakit nun, di ba? Sige, dadaling ko kayo sa lupang pangako pero hindi ko kayo sasamahan. Hindi ko kayo sasamahan. Anong mararamdaman mo? Makakayanan mo kaya yun na parang, sige, babuhay ka na lang pero hindi kita sasamahan. My presence will not go with you. My presence will not go with you. Yes, para ka naglalakbay na wala kang mapa. At walang purpose. Walang sense yung buhay mo. At dito binanggit ni Moses ang Exodus chapter 33 verse 15. Anong sabi ni Moses? Sa Exodus chapter 33 verse 15, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Kasing sakit na gawin mo lahat ng gusto mo pero isipin ko na wala na ako anak na katulad mo. Grabe yun. O, diba? Ate Hazel. Tingin po yung sabi ni Moses, Lord, kung hindi mo po kami sasamahan, huwag mo na lang kaming dalhin doon. If your presence does not go with us, do not send us up from here. Nauunawaan po ni Moses ang isang bagay na nalilimutan ng mga tao sa generation natin ngayon. Nauunawaan po ni Moses. Na-realize yun ni Moses. Bakit? Kasi ang mga tao ngayon, they are more concerned about their success in life. They are more concerned about their comfort or their achievement in life. Amen? Pero para kay Moses, God's presence is more valuable than success, comfort, or achievement. Sige po, Ate Annalisa. So, yun po ang na-realize, yun po ang nauunawaan ni Moses na mas mahalaga pa rin ang presensya ng Panginoon na kahit mapuntahan nila yung promised land, nandoon yung victory, nandoon yung success, yung blessing, pero kung wala ang Panginoon, wag na lang. Wag na lang. Wag mo na lang akong pagpalain. Wag mo na lang akong pagtagumpayan kung hindi mo naman ako sasamahan. Moses understood that. And we people nowadays, sometimes we tend to forget, di ba? Nakakalimot po tayo. Pero napakaganda ng pangungusap. Exodus 33 verse 15, Lord, kung hindi mo po kami sasamahan, wag mo na kaming dalhin doon. Parang, in other words, parang, Lord, wag mo na lang kaming pagpalain. Sige, wag mo na lang kaming pagtagumpayin. Wag mo na kaming dalhin doon. Pero ang mahalaga, nandito ka sa amin. Ang mahalaga, hindi mo kami iniiwan.
Amen po ba? Alam niyo bakit hindi tinatanggal ni Lord yung mga problema sa buhay natin? Alam mo kung bakit hindi tinatanggal yung mga sakit sa buhay natin? Kasi baka nga di ba, nung nakaraang topic natin, baka kasi kapag nawala na yan, mawala ka rin sa Kanya. Baka makalimot ka. Ang ganda ng pangungusap ni Moses dito, and this is something striking for all of us, no? It will really strike our hearts na oo nga, no? Parang, ang tagal kong pinagpe-pray na, mawala na tong problema na to, mawala na tong sakit na to, etc. Paano pag nawala na yung mga bagay na ito? Well, syempre, parang feeling mo sa'yo, victorious ka, overcomer ka, etc., etc. Pero what if, doon sa paglaya na nangyari sa'yo, ay makalimot ka sa Panginoon? Ano mas pipiliin mo? Nandoon ka sa success, nandoon ka sa comfort, nandoon ka sa achievement, pero wala ang presence ng Lord? O nandiyan ka sa problema na yan, sa kabigatan na yan, pero kasama mo ang presensya ng Panginoon? Ang hirap mamili, no? Parang, pwede ba, Lord, nandun ako sa success, tapos kasama rin kita? Pwede naman yun, di ba? So, God is just testing our faith nga kasi, Pagtagumpayin mo muna dyan, sa moment na may pinagdadaanan ka, at hilingin mo palagi ang pagsama ng Panginoon. At sabihin mo, Lord, kahit ako ay makalaya dito, kahit ako ay kahit matapos itong problema na ito, Lord, I just want you to be with me, Lord. I just want to be where you are, Lord. Gusto ko po kasama pa rin kita. Amen. I just want to be where you are. Sa gitna ng kabigatan, pagsubok at mga problema, Lord, just be with me. Diba? Pero samahan mo lang ako, Lord. Huwag mo po akong iiwan. Pwede ba sabihin natin yun ngayon? Sabihin natin, Lord, huwag mo lang akong iiwan. Lord, wag mo lang akong iiwan. Yun lang di ba? Sige, okay lang na may problema ako ngayon, basta Lord, wag mo akong iiwan. Sige, okay lang Lord na may pinagdadaanan ako, basta wag mo lang akong iiwan. Lord, wag mo lang akong iiwanan. Lord, wag mo lang akong iiwanan. Amen. Kahit sa kadalhin ng Panginoon, wala akong iiwanan. Diba? At maganda yung sinasabi ni Ate Rose na okay lang lahat, Lord. Sige, okay lang na nangyayari sa akin to, basta wag mo akong iiwanan. Diba? Kasi, sige, nandun ka nga sa success pero wala nga si Lord. Diba? Hirap din nun Mas matindi yun. Sabi dun sa kanta, di ba? Through it all. Alam niyo yun? You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And di ba? Tapos sa chorus, and I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. You'll never let me go through it all. Diba? You never let me go. You never let me go. Hindi mo ako iniwan, Lord. Hindi mo ako pinabayaan. Hindi mo ako binitawan. You never let me go. Diba ang sarap nun? Sa ating lahat sa community po na ito, na okay lang, may pinagdadaanan ako. Bakit ba? Masaya pa rin ako. Diba? Okay lang. Basta alam ko sa sarili ko, hindi ako iniiwanan ng Lord. Hindi ako pinapabayaan ng Lord. Hindi ako binibitawan ng Panginoon. Diba? Yun lang Huwag mo lang akong iiwan, Lord. Kahit saan mo ako dalhin, basta wag mo lang akong iiwan. So this is our prayer today, no? This is our prayer today. If your presence doesn't go with us, do not send us up from here. Wag mo na kaming dalhin doon. Kung mawawala lang din naman kami sa iyo.
Huwag mo lang kaming dalhin doon. I just want your presence, Lord, to be with me. So dito sa Exodus chapter 33, ang kabanatang ito ay nagpakita, okay, ng tugon ng Lord sa kasalanan ng mga Israelites. So nagkaroon ng separation because of disobedience. Imagine niyo po, kapag nag-disobey ka sa Lord, nagkakaroon ng separation. And Moses speaking with God face to face here, Moses interceding for the people, and Moses asking to see the glory of God. At dito, ang tema dito sa Exodus chapter 33 ay nakasentro, hindi po sa paglalakbay, more than the destination, okay? Hindi din doon hindi sa destinasyon, hindi sa patutunguhan. Ang gusto ni Moses ay ang Panginoon mismo. Moses wanted God himself. So more than the destination, more than the journey, more than doon sa promised land, ang gusto ng Panginoon, ang gusto ni Moses ay ang Panginoon mismo. Nawa po maging ganito din ang lagay ng ating mga puso, mga kapatid. Hindi doon sa gusto mong marating. Hindi doon sa mga bagay na meron ka na ngayon. Ang gustuhin mo ngayon, Lord, I want your presence. I want your very presence. This is what I want, Lord. Gusto ko pong maranasan ng presensya mo. Gusto ko pong maranasan ng pagkilos mo, Panginoon. Are we like Moses? Kagaya ba tayo ni Moses ngayon, mga kapatid? Na Lord, wala akong ibang desire kundi ikaw lang. Sinasabi ko sa inyo, ako sa nangyayari sa akin ngayon, magandang nakikita mo ang wonderful creations ng Lord. Nakapag-travel ka, nakapunta ka sa iba-ibang mga lugar, nararanasan mo yung mga hindi mo nararanasan, di ba, ng ibang mga tao. You have this opportunity na makakilala ng mga tao, etc. But more than that, more than the countries na nabibisita natin, more than the masasarap na mga pagkain, mababait na mga tao na nakakasalamuhan natin, more than that, ang masasabi ko lang po sa inyong lahat, you still desire yung presence ng Lord. Alam niyo, minsan, kahit mag-isa ako dito, bumabiyahe ako, naglalakad ako, kinakausap ko lang si Lord. Tabitingin lang ako sa langit, tapos nagpe-pray lang ako. Yun lang, nakikipag-usap lang ako sa Panginoon. Kasi more than anything na mangyayari at mapupuntahan natin at mararating ng community na ito, ang gusto pa rin natin yung presence niya, di ba? Parang anong silbi ng lahat ng to? Anong silbi na intercessor ka, mission partner ka, anong silbi na life group leader ka, kung hindi naman tayo sinasamahan ng Panginoon? Anong silbi ng community na ito? Anong silbi na nagde-devotion tayo araw-araw kung hindi naman tayo sinasamahan ng Panginoon? Walang saysay. Everything is in vain. Walang saysay, walang kabuluhan ang ginagawa natin ito kung wala ang pagsama ng Panginoon. Wait lang, may kumakatok. Parang maglilinis ata siya. Wait lang ha. Sige. Ay, mag-housekeeping. So, all we want in this lifetime is the Lord Jesus. His presence. Amen po ba? Tingnan natin dyan, all I want is you, Lord. All I need is you, Lord. Diba? All I want is you, Lord. All I want is you, Lord. Sabi din sa kanta, all I need is you, Lord, is you, Lord. All I need is you. Diba? All I want is you, Lord. In this lifetime, dito sa buhay na ito, Panginoon, ang gusto ko lang, ikaw. Ikaw lang ang gusto ko, Panginoon. Pero sa totoo lang, hindi po ba nung nakilala natin si Lord, talagang nag-iba naman talaga yung nag-iba talaga yung desire natin eh.
Diba, yung desire natin hindi na ngayon sa mga makamundong gawain lamang. Nagkaroon talaga ng transformation. Aminin mo man yan, di ba? Aminin mo man o hindi, nagkaroon ng bagong direksyon yung buhay mo ngayon. At yung mga dating gusto mo, parang medyo nag-fade away na yan di ba? So, nag-iba na talaga yung mo. Di ba, Ate Fel? Nag-iba talaga Nag-iba na yung desire mo, nag-iba na yung passion mo. May nagbago talaga. Napalitan. Yes, napalitan yun. Dati, di ba, mahiyain ka. Ngayon, nakakapag-share ka na kahit papano. Di ba? Dati, wala ka namang hilig sa mga ganitong mga pag-aaral. Ngayon, medyo, parang nagkakaroon ka na ng desire na matuto pa lalo Di ba? More on yung makamundo. Di ba? Ngayon, praise and worship na, devotion na. Yan talaga. So there is something na kapag nakilala mo ang Lord at kapag naranasan mo yung presence niya, hahanap-hanapin mo na yon. Hahanap-hanapin mo na yung presence ng Panginoon. So all I want is you, Lord. Talaga. All I want is you, Lord. So ilang mga puntos lamang po. Point number 1. Lagi nakaabang po. So point number 1. Success without God's presence is empty. Success without God's presence is empty. Ang katagumpayan, pero wala ang presensya ng Diyos, ay wala. Wala, kulang. Empty. So, sabi na dun sa kanina, Exodus 33:15, yung binasa natin kanina. Exodus 33, verse 15, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Kaya tingnan niyo yung sinasabi sa Mark 8:36. Teka lang, hanapin ko yung Mark 8:36 ha. Mark 8. Yan. Sabi sa Mark 8, 36 to 37. Okay? Mark 8 verses 36 to 37. Sabi dito, what good is it for someone? What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their souls? What shall a profit a man if he gains the whole world yet forfeits his one and only soul? What shall a profit? Ano mapapala mo? Anong magandang maidudulot sa iyo? Makamtan mo ang lahat ng yaman sa mundong to. Whole world. You gain the whole world, pero pinagpalit mo naman ang kaluluwa mo. Buong buhay mo. Ang gusto mo, pera, pera, pera. Gusto mo, mundo, 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 yaman, popularidad, impluensya. Yaan ang gusto ng mga tao. Diyan umiikot ang buhay ng isang tao. Nagiging sentro ang pera, ang kapangyarihan, ang yaman. Sometimes, gusto lang nila makuha, makamtan ang buong mundo, whole world. Pero, napagpapalit ang kaluluwa. Mga kapatid, anong mapapala mo? Anong mapapala mo? Kung makamtan mo man ang lahat sa mundong ito, pero ang kaluluwa mo naman ay magsasuffer doon sa eternal damnation. Ang mapapala mo doon? Kaya sabi ko sa iyo, okay nang wala di ba? Okay nang wala, basta ligtas. Kahit hindi man mangyari yung mga bagay na gusto mo sa mundong to, ang mahalaga, kilala ka ng Panginoon. Meron kang buhay na walang hanggan. Amen?
Pinamis ng Lord eh. Tingnan natin yung Exodus chapter 33 ah. Okay nang wala. Basta tayo sa presence ng Lord, di ba? Okay, babasahin ko lang tong Exodus 33. Okay, basahin ko lang. Sabi dito. Simulan ko sa verse 1. Listen. After ng golden calf na nagkasala yung mga Israelites, then the Lord said to Moses, "Leave this place, you and the people you brought up out of Egypt, and go to the promised land. Go to the land I promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob. I will give it to your descendants." So, ano pa rin naman yung promise ng Lord na ibibigay niya itong promised land. So, sabi dito ang ganda rin ang sabi ng Lord, I will send an angel. Wow. Promise ng Lord, I will send an angel before you and drive out the Canaanites, Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Go up to the land flowing with milk and honey. Ito na. But I will not go with you. Parang sabi ng Lord dito, sige, magpapadala ako ng mga anghel. Aayusin ko na yan. Itataboy ko lahat ng mga kaaway nyo. But I will not go with you because you are stiff-necked people and I might destroy you on the way. Sige, magpapadala na lang daw siya ng mga anghel pero hindi siya sasama. When the people heard these distressing words, they began to mourn and no one put on any ornaments. For the Lord had said to Moses, "Tell the Israelites, you are stiff-necked people. Ang titigas ng ulo nyo. If I were to go with you even for a moment, I might destroy you." Parang sabi ni Lord, bahala na kayo sa buhay nyo. Now take off your ornaments and I will decide what to do with you. So the Israelites stripped off their ornaments at Mount Horeb. So diba, dito nakita natin na nag-promise ang Lord. Iingatan niya pa rin ang mga Israelites, magpo-provide pa rin siya, may victory pa rin sa lahat ng mga laban nila sa mga kakaaway nilang mga bansa. Nandoon pa rin ang promised land. No? Nandoon pa rin eh. Pangako ng Lord yon. Dadalhin pa rin sila sa promised land. Pero, I will not go with you. Kaya anong sabi ni Moses? Parang, in other words, sinasabi niya na, yes, Lord, we have your protection, we have your provision, we have the victory, and you will lead us to the promised land. But Lord, in other words, parang sinasabi ni Moses dito, it's not enough without you. Lord, it's not enough without you. Di ba sabi sa kanta, never enough, never, never. We are never enough without the presence of God in our lives. We are never, never, ever enough. Huwag nating ipagpalit yung intimacy natin sa Panginoon. Huwag nating ipagpalit. Diba? Parang what's the point of gaining everything in this world and then you lose your closeness with God? You have the world, you gain everything, but the closeness of God, nawala. Yung closeness mo sa Panginoon. Kamusta? Close pa ba kayo ni Lord? Close pa ba kayo ni Lord? Parang ang solid nung tanong na yun, no? Close pa ba kayo ng Panginoon? Sige nga, i-check mo yung sarili mo ngayon. Are you close with God? Close na ulit, dati hindi. Bakit nung di ako gumagawa ng kasalanan sa God, pero nung bakit wala ako conviction ng Holy Spirit? Paano daw? Wala nang conviction. Hello, Lorenzo. Maybe you need to develop your closeness with God. Ako,
ako. Praise God po, Ate Mary Rose. So desire. No, desire na, Lord, I wanna be close to you again. Diba? Lord, closer and closer. Gusto ko po maging close sa'yo ulit, Panginoon. Gusto ko maging close ulit sa'yo. The greatest blessing is not what God gives. Ulitin ko yun. Yeah, draw me close to you. Draw me close to you. Ganun. The greatest blessing is not what God gives. It is God Himself. Again, the greatest blessing is not what God gives. It is God Himself. Ang pinakadakilang regalo, pinakadakilang pagpapala ay hindi po yung mga bagay na kayang ibigay sa atin ng Diyos, pero ito ay ang Panginoon mismo. Siya ang pinakamagandang nangyari sa buhay natin, mga kapatid. Alam mo yung pagtanggap mo kay Jesus as your Lord and Savior, ang pinakamahalagang desisyong ginawa mo sa buong buhay mo. Yan ang pinakatamang ginawa mo sa buong buhay mo. Yung tinanggap mo siya bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. The greatest gift that we have received. Amen. Nasa iyo na. Siya na ang pinakamagandang regalo sa buhay na matatanggap po natin. It is God Himself. Amen. It is God Himself. Wala ka nang hahanapin pa, di ba, Ate Fel? Di ba? Chef, Ate Alona, Ate Kyle. Amen. Kung ikaw ay isang backslider, then go back. You feel like there's no conviction, baka iniisip mo lang yun. Kaya ka nga nandito ngayon kasi kino-convict ka ng Lord eh. Di ba? Naman ka. Hello Eve, good morning. Iniisip mo lang na walang conviction pero hinahanap-hanap mo pa rin yun. Di ba? Hinahanap-hanap mo pa rin yun. At hindi ka mapapakali. Alam mo, hindi ka makukontento sa buhay na to kahit na anong gawin mo. Kahit saan ka magpunta, kahit sino kausapin mo, wala. Walang makapagbibigay sa iyo ng satisfaction. And the reason why you are here, why you are commenting here, siyempre meron pa rin yung ano yan eh. Parang meron ka pa rin, ano eh, parang, yeah, that's, I believe kino-convict ka pa rin ng Lord. No, kino-convict ka pa rin ng Lord. Nakakausap ka pa rin niya. At itong masasabi ko sa iyo, huwag mong hintayin na maging huli para sa iyo ang lahat. Hindi kita tinatakot, okay? Hindi kita tinatakot. Pero, sana ay hindi maging, nawa ay hindi maging huli sa atin ang lahat na manumbalik sa Kanya. May appointed time ang Lord na kung saan matatapos ang buhay natin sa mundong ito. Hello, Jolines. God bless you, Jolines. Feeling ko ang layo ko na sa Kanya, kaya sunod-sunod problema ko. Baka ito yung way niya para bumalik ako sa Kanya. Diba? Parang sinasabi ko lang kanina, kapag may problema ka kasi, parang mas napapalapit ka sa Lord eh. Kasi wala kang problema, napapalayo ka sa Kanya. Ito na, sumagot si Lord kay Julines. God bless you, Julines. Welcome ka dito. Di ka saan ka, Julines? God bless you. Can we just say, God bless you, Julines? Yan. Nakita niyo ba siya, yung comment niya? God bless you. Welcome ka sa community na ito. God bless you. Hindi po ba? Diba? Ito yung way ng Lord, yung mga problema para manumbalik. Ito yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan na kapag dumaan tong live stream na ito sa inyong mga live feed at wala naman kayong pinagdadaanan, malaki yung probability na i-skip mo lang. Dadaan lang sa'yo to. Pero kung ikaw yung tao na yun may pinagdadaanan, okay, may pinagdadaanan ka, tapos na mapapanood mo tong live stream na to, mahuhook ka dito. Diba? So, totoo yun na mas hinahanap mo ang Panginoon kapag ikaw ay may mga sunod-sunod na problemang nangyari sa buhay mo. Amen.
from Surigao del Sur. God bless you, Julines. Yan. So, join ka dito sa community, ha? Join ka dito. Parang ako noon, kuya. Yeah. Yes. Diba? Yun nga durog tayo nung time na yun eh. O siguro yung iba, parang ilang beses din ako dumaan sa inyo, pero wala lang kayong pakialam, diba? Pero yung dumaan na kayo sa problema, parang panoorin ko na nga to, ganyan. Tapos biglang ayun. Doon na nagsimula ang lahat ng mga bagay-bagay. Ganun eh. Di ba? Relate talaga. So again, the greatest blessing is not what God gives. It is really God Himself. Okay? It is God Himself. Siya talaga ang regalo ng buhay. Ang pinakadakilang regalo pinakadakilang regalo matatanggap natin sa buhay natin. Okay? Ano yung pass option? Ano po yan? Ano yung option? Sir, you say in the hotel you don't feel void? What? Void? Wow, God bless you, Ate Alona. Yeah. No. I feel like I am not alone. We are four here. We are four here in the room. Eve, we are four here. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and me. Yeah, ginagana na option sa Lord minsan. Yeah. Hello, Jason. God bless you. I am here for a reason and God brought me here. Yeah, there's a reason why you are here, Jason. Uy, ano ka, content creator ka ng Mobile Legends? God bless you, Jason. Where are you from? So may ano talaga, may dahilan ang Lord. That's nice. Kung kabataan ka, mag-join ka sa online youth fellowship namin. Kung gusto mo ng ka 1v1 sa ML, maglaban tayo. Tapos pag natalo kita, attend ka sa gawain. Naiyak ako bigla. Ako na-miss yung closeness kay Lord. Yeah. So yun, i-develop natin yung present, yung closeness natin sa Panginoon. Okay? I-develop natin yung closeness natin sa Panginoon. So, Jason, dito ka lang. Stay ka lang dito. Okay? So, we are blessed to have you here. God bless you, kapatid. Okay? So, merong plano ang Panginoon. May purpose siya kung bakit nandito tayong lahat ngayon. So, point number 2. Yeah, kanina lang I was crying. Yeah. Point number 2, mga kapatid. Intimacy with God. Ito, mga kapatid. Makinig kayo. Hello po, Mami Jean. Good morning po. Yan. Taas na po makikita yung para sa youth online service. Ano po, kahapon, nag-online youth fellowship kami sa mga kabataan. So, meron kaming GC. Mag-message lang kayo para ma-add kayo sa GC. Okay? Ng kabataan. So, point number 2, makinig kayo. Intimacy with God requires separation. What? Intimacy with God requires separation. Sabi sa Exodus 33 verse 7, Moses used to take a tent and pitch it outside the camp. Moses used to take a tent and pitch it outside the camp. So Moses intentionally created space to meet with God. Nagkaroon talaga intentional si Moses. Gumawa siya ng isang lugar kung saan gusto niya na doon niya makakatagpo ang Panginoon. Okay po. Blessed morning po, Mami Jean. So the tent of meeting was outside the noise and distractions. Ito yung tent of meeting na tinatawag. Makikita natin to dito sa verse 7. Babasahin ko po yung tent of meeting. Now, sa verse 7, sa Exodus chapter 33, starting verse 7, Now Moses used to take a tent and pitch it outside the camp some distance away. Okay, some distance away. Calling it the tent of meeting. So, ang tawag na dito ay tent of meeting.
And anyone acquiring of the Lord would go to the tent of meeting outside the camp. And whenever Moses went out to the tent, all the people arose and stood at the entrance to their tents, watching Moses until he entered the tent. As Moses went into the tent, the pillar of cloud would come down and stay at the entrance. Grabe. While the Lord spoke with Moses. Whenever the people saw the pillar of cloud standing at the entrance of the tent, they all stood and worshiped, each at the entrance to their tent. The Lord would speak to Moses face to face, as one speaks to a friend. Then Moses would return to the camp, but his young aide Joshua, son of Nun, did not leave the tent. Tingnan niyo po mga kapatid. Napakinggan niyo yun? The Lord would speak to Moses face to face, as one speaks to a friend. Brothers and sisters, today, God wants to encounter you face to face. Gusto niyang mangusap sa iyo bilang isang kaibigan. Hindi lamang siya Diyos. Pwede mo rin siyang ituring bilang matalik mong kaibigan. Kagaya po ng pakikipag-usap niya kay Moses. As one speaks, diba? Parang isang kaibigan na nakikipag-usap sa kanya. Harap-harapan. Sino dito gusto maka-face to face ang Lord? Though, syempre, hindi mo naman makikita talaga ang presence ng Lord kasi pag nakita mo siya, mamamatay ka. Ganun yung glory ng Lord, di ba? Pero yung sinasabi dito, yung napakalapit na presence niya sa'yo, sa buhay mo. Sino dito gusto nun? Doon sabi nun sa kanta, di ba? Ano ang title nun? Oh, yung Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, fall in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Ito sabi sa chorus, I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sabay-sabay tayo. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Ang ganda ng lyrics dun sa part na nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Diba? Tatawag ng Come Holy Spirit, yeah. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. Come Holy Spirit, fall on me now. Parang gano'n. Or Come Holy Spirit. Diba? Walang nakakapantay sa lugar na ito. Parang ito yung tent of meeting ni Moses. Diba? Na doon sa loob ng tent of meeting, kapag pumapasok si Moses doon, nakakaharap niya ang presensya ng Panginoon face to face. Face to face, mga kapatid. As one speaks to a friend. Ako gusto ko yon, Lord. I want that. Gusto ko po yung face to face na presence mo. Gusto ko po na parang nakikipag-usap lang ako. Sino ba para sa'yo ang Panginoon? Sabi ng iba, siya ang tagapagligtas ko. Siya ang hari ng buhay ko. Siya ang Diyos ko. Siya ang tagapagpagaling ko. Siya ang provider ko. Pero alam niyo, siya rin ang best friend natin. Ang Panginoon din ang best friend natin. Handa siyang makinig sa lahat ng mga hinaing mo sa buhay na hindi kanya huhusgahan. Handa siyang nandiyan lang para sa'yo. Makikinig lang siya sa'yo. He is our best friend. And I consider God, amen, as my best friend. Sabi din sa kanta, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Diba? Best friend natin si Lord.
Kung gaano ka ka-close sa best friend mo, sana ganun ka rin ka-close sa Panginoon. He is our best friend. God is our best friend. Intimacy with God does not happen accidentally. Hindi ka magigising isang araw na close na lang kayo ni Lord. Hindi ka magigising isang araw na parang aksidente na malapit ka na sa Kanya. No. You must be intentional. Si Moses, ang ginawa niya, nag-create siya ng tent of meeting, nagkaroon ng distance, di ba, para malayo sa mga noise, etc. Para doon niya kakausapin ng Panginoon sa tent of meeting na iyon. So, intimacy with God does not happen accidentally. If you want to have an intimate relationship with God, be intentional. Gumawa ka mag-create ka ng space na kung saan ikaw at ang Diyos. Kaya, masayang-masaya ako sa lahat ng mga tao na meron silang, part of our community, na meron silang devotional area. Na meron silang devotional corner. Meron silang lugar na doon sila nagpe-pray. Na doon sila nagde-devotion. Na doon sila nakakatagpo. That is their war room. Nandoon sila sa war room nila. That is their tent of meeting. Nandoon nila nakakausap ang Lord face to face. Na doon nakikipag-usap ang Lord sa kanila na parang isa kang kaibigan. Amen. That is your altar. Kasi bakit? Hindi aksidente, but it is intentional. Gusto kong magkaroon ng ganitong space para dito ako magpe-pray, dito ako magbabasa ng Word of God. I want to be intentional. I want to create a space na maimimit ko ang Panginoon face to face dito sa lugar na ito. I remember po na nag-murmur ako sa hangin, pero ginagawa ko po sa CR, baka may makahuli sa akin. Yeah. At kung wala ka pang devotional area, kahit saang lugar naman, pwede ka mag-build ng altar. Pero kagaya ng ginawa ni Moses, di ba, naging intentional siya. You desire, Lord, gusto ko magkaroon ng space. Gusto ko magkaroon ng space na tayong dalawa lang. Amen. Sino po dito ang may mga devotional area na? Okay, hindi ko pa napopost. Ipopost ko mamaya. Please, mga kapatid, sa lahat ng may mga devotional area na, ulitin ko lang, okay? Pwede bang isend nyo sa group chat? Kasi hindi ko na-save nung nakaraan eh. Pwede bang isave nyo ngayon? Picturean nyo ngayon habang nanonood kayo ngayon. Okay, habang nanonood kayo na nagde-devotion tayo, tapos yung devotional area nyo. Okay lang po ba ulit? Ipopost ko na talaga mamaya. Lahat lang ng mga mag-post doon sa group chat yung makukuha ko, ha? Masisave ko. So, pwede bang picture niyo yung devotional area nyo? And gusto ko lang i-share sa social media kung paano kumikilos ang Lord sa atin pong community. Okay. So, I want you guys to take a picture, take a photo of your devotional area, devotional corner. Okay? Tapos, send nyo sa group chat. Tapos, i-collate ko siya, tapos i-upload ko sa social media account ko. Okay? Sa lahat ng mga meron na. So, picturean nyo lang, tapos send nyo sa group chat. Okay? Lahat ng may mga devotional. Pwede ba, Ate Rochelle, paki-announce ngayon? Kasi baka iba yung hindi nakakapanood eh. So, okay lang ba paki-announce na isend doon sa devotion group chat, tsaka doon sa temporary group chat, temporary 1 and 2. Yan, temporary 1 and 2. Okay, salamat. Tapos, ano nyo lang, gandahan nyo yung kuha nyo like, excellent. Excellent. Yeah, so kung may prayer room kayo, praise God, Ate Grateful, praise God, i-send nyo lang doon. Okay, kung may prayer room, kahit table lang yan, tapos nandun yung Bible nyo, doon kayo nagpe-pray, so picture nyo lang. Okay? Go. So, maraming salamat. So, you must intentionally seek Him, mga kapatid. Be intentional. Kasi, hindi overnight na intimate ka na bigla kay Lord, kailangan intentional ka. Kailangan meron kang ginagawa. And sometimes, the reason sometimes, the reason people feel distant from God is not because God moved. It's not because God moved, but because the distractions became louder. Again, sometimes, the reason people feel distant from God is not because God moved, but because distractions became louder.
distractions became louder. Okay? Yung feeling mo na parang ang layo mo na sa Panginoon, hindi ibig sabihin no na hindi kumikilos ang Lord. Alam mo kung bakit feeling mo ang distant ng Lord ang distant ng presence ng Lord? Kasi ang daming distraction. Maraming distraction sa paligid mo. Naranasan nyo na nagpe-pray kayo tapos biglang may nangyari. Diba? Sometimes, nagpe-pray ka, nandun ka sa devotion mo, biglang kang susurahin ng kasama mo. Or para may magte-text sa'yo, biglang may magme-message sa'yo, biglang may makaka-receive ka ng tawag, etc. Naranasan nyo na yun? Ang daming distraction at sometimes, sobrang nagiging maingay siya sa isipan natin. Madalas daw, madalas. Di ba? Sometimes, napakadaming mga distractions. Ang issue dito, hindi kung kumikilos ang Lord kasi kumikilos siya. Nandyan siya sa'yo. Yun nga lang, maraming distractions sa paligid. Sometimes, the reason people feel distant. Sometimes, the reason people feel distant from God is not because God moved. It's not because God moved. Hindi umalis ang Lord, okay? Hindi kanya inalisan. Hindi siya lumayo. It's not because God moved. Kaya feeling mo distant ka, but because distractions became louder. Distractions became louder. Okay? Kaya yan yung feeling mo. Distant kasi ang daming distractions. Napakadaming distractions. So kung paano gumawa ng tent of meeting si Moses, create space for God daily. Create space for God daily. Again, picturean nyo yung mga devotional area nyo. Pakipicturean kung saan kayo nagpe-pray, devotional corner nyo, anong tawag nyo dyan, war room nyo, prayer room nyo, isend nyo sa group chat. Okay? Create space for God daily. Create space for God daily. Okay po ba? Maliwanag po ba mga kapatid? Tayo po ba ngayon ay gagawa na at magiging intentional na palaging kausapin ang Panginoon face to face na parang nakikipag-usap sa kaibigan? Amen. Okay. Praise God. Very good. Okay, makinig kayo ulit. You cannot hear God clearly. You cannot hear God clearly when distractions are louder than devotion. You cannot hear God clearly when distractions are louder than devotion. You cannot hear God clearly when distractions are louder than devotion. Amen. And number 3 and the last. Number 3, God's people distinguishes His people. God's presence distinguishes His people. God's presence distinguishes His people. Sabi sa Exodus chapter 33 verse 16, ang sabi dito, sabi ni Moses, kadugtong to nung sinabi niya na, if your presence does not go with us, do not send us up from here. At anong sabi niya dito sa verse 16? How will anyone know that you are pleased with me and with your people? Paano masasabi ng mga tao na nalulugod pa kayo sa amin? Unless you go with us, what else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? Ano magiging kaibahan po ng mga tao mo, Panginoon?
kung iiwanan mo na lang din naman po kami. So Moses understood that what made Israel different was not their size. Again, Moses understood that what made Israel different. Bakit naging iba ang mga Israelita? Hindi dahil marami sila, hindi dahil makapangyarihan sila, hindi dahil sa mga achievements nila. Kaya kakaiba ang mga Israelita compared sa ibang mga lahi, sa ibang bayan at sa ibang mga tao. It is because God's presence is with them. Nagkakaroon po ng kaibahan kapag nasa atin ang presensya ng Panginoon. May kaibahan kapag nasa atin ang presence ng Lord. You will stand out. Amen. You will stand out. You will begin to stand out. Tayo po yung pinili ng Panginoon. We are the light of the world. And so let His light shine, brothers and sisters. Let His light shine sa ating mga buhay. Hindi dahil malakas ka, malaki tuloy. Hindi dahil sa mga achievements mo. No. Hindi ka kakaiba dahil magaling ka. Kakaiba ka dahil nasa iyo ang presensya ng Panginoon. Kaya kakaiba ka sa eskwelahan mo, kakaiba ka sa trabaho mo, kakaiba ka dyan sa tinitirahan mo. Iba ang buhay mo. God is setting you apart because the presence of God is with you. Amen. Hindi tayo kakaiba dahil sa itsura natin o sa mga salitang binibitawan natin. But the presence of God reflected in our lives, that's what makes us different. That's what makes us different. Tama ba? Yeah. Basta yun yung kaya tayo nagiging kakaiba. Hello, Cartify by L. God bless you. Hindi po ako father. Amen. The presence of God reflected in our lives. Yan po ang dahilan kung bakit tayo nagiging kakaiba. Amen. Naniniwala ka ba na magiging kakaiba ka kapag nasa iyo ang presensya ng Panginoon? Yes. Diba? Mas magiging kakaiba. Mas magiging kakaiba ka kapag nasa yung presensya ng Lord. Kasi bakit? Makontrol mo na yung sarili mo, puno ka ng pag-ibig. Yeah. Pastor Plan America, lakas na feeling katawa ko sa Germany nag-work. God bless you po, Yael de Cheres. Amen. Sa lahat ng mga... Meron tayong GC ng Europe. Pwede kang sumali doon. Message ka lang sa akin. Para kahit papaano ay nai-strengthen at napapalakas kayo sa inyong pananampalataya. So, God bless you, Yael. Ano nga yung God is setting you apart? Wala dito sa, ko yun eh. Sa... Nasabi ko lang ata yun. God is setting you apart. Hindi ko na maalala. Yeah, God bless you, Yael. Marami tayong mga nanonood from Czech, sa Finland, ganyan. Basta somewhere in Europe. So, kung ikaw ay nasa Germany, go. Mag-ano ka lang. Join ka para kahit papaano ay napapaalalahanan kayo ng salita ng Diyos. Amen. God is setting you apart because the presence of God is with you. Yun. Ayun. Yan. Sana kapag nakita ka ng ibang mga tao, kapag nakita ka ng ibang mga tao, guwan. Ano po yung guwan? Kapag nakita ka ng mga tao, makita nila yung presensya ng Lord sa buhay mo. Yeah, God bless you, MM. Diba? Kapag nakita ka ng mga tao, nawa, makita yung nag-uumapaw na presence ng Lord sa buhay mo. Nasa Guam ka. Hello, Guam. Nasa Guam. So, parang rin yan, diba? Nasa US. Parang US territory. So, meron kaming US-Canada na Okay po, God bless you po, Ate Jen. Ingat po kayo. God bless po. So, pwede ka mag-join sa US-Canada na group chat.
Amen. So ayan, go, Ate Love, Ate Aida, paki-message po siya, yung sa Guam, para ma-add natin sa GC. So God's presence is what makes ordinary people spiritually different. Amen. Oo, nagmamanifest yung presence ng Lord sa buhay natin eh. So God's presence is what makes ordinary people spiritually different. Yung presence ng Lord talaga ang nagiging dahilan kung bakit ang isang ordinaryong tao ay nagiging kakaiba, nagiging extraordinary. So nawa ay wag mawala ang presence ng Lord sa bawat isa. Amen? So for our conclusion po, mga kapatid, number 1, success without God is empty. Success without God is empty. Number 2, 1, success without God is empty. Pangalawa, intimacy requires intentional pursuit. Intimacy requires intentional pursuit. And number 3, God's presence distinguishes His people. Para halos ganyan din yung mga words, natin, mga points. Okay, so final words, mga kapatid. Paano kaya kung tayo dun kay Moses, no? Tapos sabihin sa atin ni Lord, sige, dadalhin kita dun sa katagumpayan mo, pero di kita sasama. Siguro yung iba baka masilaw, no? Paano kaya yun? Parang, paano pag may pumayag na, sige Lord, sabi mo yan, dadalhin mo ulit sa gusto ko, Parang ang hirap naman, no? Pero si Moses, he refused, no? He refused. So, ang final words natin, the destination means nothing without God. The destination means nothing without God. Hello po, Sai. God bless you po. The destination means nothing without God. Yan lang yun. Talaga. Nice naman, Ate Hazel. The destination means nothing without God. At nawa po tayo yung mga tao na magsasabi na, Lord, if your presence does not go with me, I don't want to move without you. Sana po ganito yung maging panalangin natin, no? Na Lord, kung hindi mo po ako sasamahan, huwag mo na po akong dalhin doon. Because all I want in this life, in this lifetime, is your presence to be with me. To be with me. Amen. Nakapahan natin si Lord. Praise God. So yan po ang ating devotion ngayon at sana po ay tumatak ito sa ating mga puso na Lord, kung wala ka, wag na lang. Okay? Yung presence mo, ang gusto ko talaga sa buhay kong ito. Kahit ano pang mangyari sa buhay kong ito, Lord, ikaw lang talaga yung gusto ko. Your presence, your presence, your presence, Lord. If your presence does not go with me, Lord, wag mo na akong dalhin doon sa destination ko na yon. Okay? Kung hindi mo ako sasamahan. Ganun din sa pagmimisyon, ganun din sa community na to, na anong saysay ng ginagawa natin to kung hindi naman tayo sinasamahan ng Panginoon. Diba? Anong saysay ng ginagawa natin to kung wala namang anointing, wala namang presence ng Lord. So, Lord, all I want in this lifetime is you. I just want to be with you, Lord. Let your presence, Lord, surround me all the days of my life. Yumuko tayong lahat at pumikit. Panginoon, we just want to thank you for your word, for the truth, Lord, na nakita po namin dito sa Exodus chapter 33. And thank you for reminding us that your presence, Lord, is the greatest gift we could ever have. Salamat sa dakilang regalo, sa dakilang pagpapalang ito, Panginoon. Hallelujah. Lord, bigyan mo kami ng desire palagi na ikaw talaga yung unahin namin, na gustuhin ka namin, Panginoon, more than anything else in this world, O God. And always
Help us, remind us to create space for your presence daily, kagaya po ng ginawa ni Moses. Nagkaroon siya ng tent of meeting, Panginoon, at doon kinakatagpo mo siya face to face. Hallelujah, na para nakikipag-usap sa isang kaibigan. Lord, ito rin po yung gusto po namin, Panginoon. Face to face na makatagpo ang iyong presensya sa bawat araw ng aming mga buhay. Tanggalin mo ang mga distractions, mga ingay, or anything, Lord, that pulls our hearts away from you, O God. Give us this hunger, gutom, to seek you, Lord, consistently and sincerely. Maging kakaiba ang aming mga buhay sa buhay ng ibang mga tao. At kapag naka-encounter kami ng mga tao sa paligid po namin, mga tao ipapadala mo sa amin, Lord, nawa makita nila yung kapayapaan, yung pagmamahal, yung humility, yung grace, magre-reflect sa aming mga buhay, O God. Thank you, Lord. Create also hunger, Lord, sa aming mga puso. Kagaya po, Lord, ng panalangin ni Moses dito sa Exodus chapter 33. Isa rin sa mga sinabi niya dito, Lord, show me your glory. Panginoon, ipakita mo sa amin, ipakita mo sa kanya ang kaluwalhatian mo. And this is also the exact prayers, Lord, na gusto po namin ngayong umagang ito, ngayong araw na ito. Show us your glory. Show us your glory. Ipakita mo sa amin ang kaluwalhatian mo, Panginoon. Let your Shekinah glory shine forth, Lord, sa buhay ng bawat isa. Ipakita mo ang kaluwalhatian mo, Panginoon. Huwag po kaming mag-settle, Panginoon, dahil marami na kaming alam o dahil matagal na kaming Kristiyano, Lord. We want more of you. We want more of your power. We want more of your presence. We want more of your anointing. We want more of you, Lord, in our lives, Lord. So go before us, walk with us, and remain with us, Lord, always and forever. Thank you. Wag kang aalis, Panginoon. Wag mo kaming iiwanan. Wag mo kaming bibitawan, Panginoon. Lord, thank you. You never let us go through it all. Anumang season ng buhay na ito, makakaasa kami. Hindi mo kami itataboy. Hindi mo kami iiwanan at hindi mo kami pababayaan. So thank you, Lord, for today's devotion, O God. Maraming salamat po, Panginoon. If your presence doesn't go, Lord, do not send us up from here, O God. We will choose you. We will choose you, God, above everything. We thank you. We glorify you. God bless all the members of our community. Bless mo kami sa lahat ng gagawin namin. Bigyan mo sila ng conviction to really commit as intercessor, as support life group leader, as mission partner. Lord, give them the heart to serve you. And give them the heart to build something that will last. Something that is eternal, O God. Na hindi mananakaw ng kaaway at maipupundar, mai-invest namin sa langit. Salamat po. Give us success today. Father, grant us success today through the power of the Holy Spirit. We thank you and we glorify you. In Jesus' name we pray. And everybody will say and agree, Amen. Amen and amen. God bless you po. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! So to God be the glory po. That's our devotion for today, mga kapatid. To God be the glory po. Amen. Nawa po ay natuto po tayo. Nawa ay natouch tayo. Na hindi lang tayo natuto, pero nabago po tayo. Amen. Panibagong learning. If your presence doesn't go with us, Lord, do not send us up from here. So yan. Amen. So God bless you po at nawa ay patuloy tayo palakasin ng Lord. Mag-upload na ako in a while. So, abangan nyo na lang sa atin pong YouTube, YT channel, okay? So, yon. At abangan nyo na rin yung mga announcements natin. But for now, isend nyo lang po yung mga devotional area nyo sa ating group chat para ma-download ko at ma-i-upload ko na po sa social media accounts natin. So, maraming salamat po. And God bless everyone. Paalam. Let the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us now and forever. Thank you so much for all the new followers po. God bless you. God loves you. Mahal na mahal kayo ng Panginoon at magkita-kita tayo sa mga susunod na mga araw dito sa atin pong devotion. Okay? So God bless you and to God be the glory. Paalam po mga kapatid. Paalam. God bless. Thank you so much, brothers and sisters. Guys, God bless po. Pasama sa prayer, tomorrow po will be the first seminar that I will be attending po as a missionary. Okay, so God bless. Pasama sa prayers. God bless po. Paalam. Bye-bye.
Yes po. Kakakain ko lang actually ng breakfast. Alas 10. So, medyo busog-busog pa po. Thank you. More proteins, guys. Inom tayo ng maraming mga tubig. Nagbabalat yung labi ko. Thank you po. Alam. And God bless us all. Thank you so much. Dito lang ako mag-stay muna ako sa hotel. Dito muna. Ano na ako gagawin. Mamayang gabi, magkikita-kita kami nila Ate Rica. So, yun. May Bible study kami dun mamaya. Thank you, guys. God bless you. Paalam po. Love you all. God bless everyone. Yeah, same in the Philippines. Yung weather. Summer. Yeah. Okay po. Sige. Mag-reply muna ako habang nag-upload, ha? So, God bless you po. Wala tayong devotion mamayang gabi kasi meron kaming Bible study, pero I'll try na i-live. Okay? So, God bless po. Paalam, mga kapatid. Love you all. Okay po, Ate Bebs, ingat po. God bless. So, I'll be ending this live, mga kapatid. Sabay-sabay tayo in 3, 2, 3, 2, 1. God bless you. Paalam po. Bye-bye. Hello po sa alaga ni Ate Bebs. God bless you po, baby. God bless you. Everyone, all together now. In 3, 2, and 1. God bless you. Paalam. Bye-bye. Thank you so much. Yeah, God bless you po. All for Jesus, all for the glory of God, all for the love of God. See you around. God bless you.